Ayan, so what's up everyone? So ngayon po magluto ulit tayo ng panibagong ulam serye. So mabilis lang to at combo meal to. So may isda at gulay tayo. So ngayon sa isang kawali po naglagay lang tayo ng mantika. Ayan, pagkatapos po niyan, syempre, hintayin po natin itong uminit. So kapag mainit na po, ilagay na po natin yung isda. So GG lang po yung aking tuturuin. Isang medyo malaking GG lang na hinati ko sa dalawa since may gulay naman kami. So tapos nilagyan ko lang po yan ng asin na mga ilang minuto para lumasa po yung lasa ng asin sa ating isda. Pagkatapos po niyan, syempre, tinakpan ko lang para hindi tumalsik yung mantika. Ayan, so alam ko naman marunong na kayo magluto nito kaya in-skip ko na yung ibang part. So pinakita ko lang na nagprito ako ng GG. Ayan, tapos set aside lang po natin yung ating pinritong GG po. Ayan. So ang next naman po natin sa panibagong kawali, lagay ulit tayo ng mga 2 tablespoon or 3 tablespoon ng mantika po. Tapos naglagay tayo ng isang buong sibuyas. So medyo malaki po yung sibuyas na nilagay ko. So buo po yan. Pagtapos po nyan, lagay din po tayo ng ating bawang. So depende po sa inyo. Maraming nagtatalo kung ano ba yung unahin, bawang o sibuyas. So ikaw na yung bahala. Kung ano yung mas prepare mo na unahin, yun yung unahin mo. Walang pumipigil sa'yo kung ano yung gusto mong gawin. So, ganun lang po. Ayan, so tapos, i-mix lang po natin para lumabas yung aroma ng ating niluluto. Ayan. So, continuous halo lang po ito kasi para balanse po at hindi masunog yung ibang mga part. Ayan. Ayan, pag okay na po, meron po ako ditong 4 tablespoon ng alamang na nakita ko sa rep. May tira pa pala kami. So, nilagay ko na lang siya kasi mas masarap tong pampalasa. Ayan, tapos haluin lang po natin. So, yung iba ang ginagawa nila, nakalagay na yung gulay at kita sa kanila. Gusto ko kasi parang maluto siyang konti. So, ganun yung trip. So, wala na lang pakialamanan. So, kanya-kanyang trip yan, di ba? So, yung paraan mo, paraan ko to. So, yun lang. Sinabi ko lang. Ayan, tapos, lagay na rin natin yung kalabasa. So, isang maliit na kalabasa lang yan. So, 375 grams yan. Tapos, yung ating sitaw, 275 grams yung nilagay kong sitaw. Tapos, halu-haluin lang po natin para yung ating alamang o yung mga pampalasa ay dumikit din po sa ating gulay bago po natin ilagay yung gata. Yan. So naglagay lang po ako ng Coco Mama na gata. So kasi wala dito mabilhan na yung gagatain pa. So 400 ml yung nilagay ko. Tapos naglagay tayo ng dalawang malaking siling haba na hiniwa ko lang sa gitna. Hinati ko. Yan. Tapos naglagay din po tayo ng 2 tablespoon ng ground black pepper. So depende po yan kung gusto nyo mas maanghang, dagdagan nyo yung ground black pepper. Kung gusto nyo hindi masyado, so kahit 1 tablespoon lang, goods na yon. And tapos tinakpan ko lang at hinintay ko lang po itong kumulo. Yan. So pag kumulo na, haluin po natin konti. Yan. So sa mga panahon po yan, lumalabas na yung aroma ng ating mga siling haba at ang bango po talaga. Pati yung amoy ng gata na amoy ko talagang nakakatakam at nakakagutom. Yan. So, hayaan lang po nating lumambot yan. Tapos, titimplahan po natin ng ibang pang pampalasa. So, naglagay po ako dito rin ng 1 teaspoon ng magic sarap. Tapos, hinalo ko lang ulit. So, ganyan lang po. Pakasimple ng pagluto nito. So, kung magluluto ka po nito, I suggest po, kahit walang ibang gulay, ito lang, kalabasa at sitaw lang. Pero, maglagay ka ng alamang. Yun yung magpapasarap sa ginataan mo. Ayan, so naglagay pa ako ng 2 kutsarang patis kasi parang kulang sa lasa ko sa akin ha. Ayan, so naglagay pa tayo niyan. Yan, so tapos takpan lang po natin yan hanggang sa makuha natin yung gusto nating consistency ng sabaw niya. So kung okay na ba yung ganyang sabaw sa'yo at malambot na yung gulay, goods na yan. Pero kung hindi pa naman po, i-continue mo lang yung pagpapakati.
Sa akin po, gusto ko yung medyo kati, yung hindi naman yung walang sabaw, parang yung konting medyo nagmamantika lang na konti. Kasi yun yung masarap talaga na kapit yung ating mga rekado sa ating gulay. So ayan, tinikman ko ulit kasi okay na. So diretso takip-tat kasi okay na siya. Yan. Ayan, kung ganyan po yung consistency ng inyong ginataan at okay na po yan sa inyo or medyo sobra na at wala nang sabaw, pwede nyo pong i-adjust naman. So yung ganyang consistency, yan yung okay na sa akin. So halos bahagya na lang gata pero nakadikit na siya dun sa ating mga gulay. So yun lang po. I hope you like this video. So please like, share, and follow and subscribe to my YouTube channel. So bye-bye!